Ayun, magandang hapon po sa ating lahat. Medyo hapon na tayo ngayon, no? Nandito pa rin tayo sa Gimba, 5:30 na. So ito yung property, 3,000 square meter to. Yan, nakabakod hanggang dun sa may bahay. So yun, along Barangay Road din doon, pero lilipat po yan ng DK. Pero papakita ko sa inyo mamaya doon kung paano, kasi gagawa na lang ng culvert. Kasi yung dinadaanan po dyan, nakikidaan sila, pero okay naman din naman nila sinasara. Pero kung gusto nyo magsariling daan doon, meron pong ibibigay doon na daanan. Tapos yun, 3,300 square meter to. Yung 300 siguro yung daan, tapos yung bahay ng anak. So mother title siya, 3,300. Yung 300 tatanggalin, o kaya 200. Tapos yung daan na yun, medyo maluwang daw, sabi ni kuya. So ito, may bahay na rin siya, may fruit bearing trees siya, mango, star apple, santol. Santol ba yan? Hindi. Hindi. Ito, isa. Ito kuya, kap. Santol. Lumboy, duhat, yung isa. Tapos mangga. Ayan, ito yung bahay. Tanong natin kung ilang may kuryente na rin sila dyan. Meron na rin poso para sa tubig. So rectangular shape yung property. Papakita ko sa inyo yung daanan dyan, yung dinaanan namin. Ito yung, ilang kwarto dito, tay? Manok kwarto na? 2 kwarto daw. Ayan. Ito, may mangga pa rin, tas kawayan, tamarin. So may nara pa siya. Mangga, so may fruit bearing siya. Dati kuryente kan wifi na tayo niya. Oh, may wifi na rin. Nawasa? Ay, may nawasa na rin. May poso na rin. So, ito pasilip lang natin konti. Ito, may kubo si tatay dito. Tapos ito na, may Bermuda grass pa si tatay, oh. Tay, mabalin pa sirip ba si Tibalay Mautunan? Ito. Ito, yung kwarto. Unfinished pa siya, pero pwede nang tirhan. Ayan, nakaano pa rin. Tapos yung bubong kahoy. So medyo madilim na tayo kasi hapon na. 2 kwarto po. Ayan, 2 kwarto. Ayan. Tapos kusina. May kusina na rin. May CR na rin po. So kompleto na rin. Since medyo madilim talaga. So itong property na to, hello! Property na to, may fruit bearing trees, mayroong rice land along Nia Road. Ayan. Papasilip ko sa inyo yung daan ni tatay dito. So from cemented road to, nasa 50 meters lang. Ito mga puno. So kung gusto rin magpatayo pa ng ibang bahay, pwede pa din, maluwang. Ilang beses ka nagtatanim dyan? 3 beses kasi irrigated siya. Along irrigation siya. Tingnan natin sa harap mamaya. So ito na po yan, yung sinasabi kong dinadaanan muna ni tatay. Pero nag-usap naman daw sila, okay lang siyang dumaan dito. Kasi dati naman talaga daw nadaanan to. Pero hanggat open to, pwede tayong dumaan. Pero doon tayo sa mamaya, doon. Puntahan natin doon sa harap nito. So ayun, Barangay Road, napakalapit lang. Tapos doon sa dulo, along Nia Road siya. Ito yung bahay. Medyo madilim na tayo. Hinapon na tayo, mga mams. Dito po sa Gimba ito. House in lot. Ayan, house in lot. So ito na yung boundary tayo, no? Ayan, boundary. So, ito na po yung yung sinasabi kong end ng property. Tapos yun yung bahay ng anak. Tapos dun na rin po yung frontage. Ito yung sinasabi ni tatay na dadaanan natin. Mga maluwang. Pero nakadikit naman yan. Yan lang po yung isi-separate yung bahay po ng anak. So ito, dikit na dikit dito sa Barangay Road na to. Ayan, may power line tayo dito. Pero may power line na yung bahay. Pwede tayong magpatayo ng bahay dito. Pero gagawa tayo ng tulay dito. Culvert, kung isasara man yun. Pero siyempre, pwede pa namang daanan yun. Ito naman, pwede tayong magpagawa ng culvert dito. Tulay na maliit. Tutok naman siya. Mother title to, 6,000 mahigit. Pero ang kay tatay, 3,300. So sa 3,000 naman, sa kapatid. Pero mother title, sagot naman niya yung yung subdivide sa price niya. Ang price ni tatay,
1.5 no? 1.5 no ka. Mamaya isasabihin ko sa description nito kung gaano kalayo po sa National Road po ito. Malapit lang po ito. Lalagay ko na lang po. So yun, nandito kami sa bayan ng Gimba. 3,000 square meter, mother title, 1.5 only. Ayan. Salamat po. God bless sa ating lahat.